Let your glory, let your, po Panginoon, this is your holy ground. And let your presence be magnified, po Panginoon. Lord Jesus, Holy Spirit, take over, po Panginoon, sa aming message na ito, sa aming devotion na ito. Pangunahan niyo kami, po Panginoon. Let your word be released in this devotion, po Panginoon, at ma-magnify po namin. At Lord, hinahadlangan po namin, winawasak po namin any hindering spirit na hindi po sa inyo galing po, Panginoon, ay di po namin tinatanggap. Only you po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay galing lamang sa inyo po, Panginoon. Cleanse our hearts, our minds, body, soul, and spirit. In Jesus' name, sanctify and purify po, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa bawat Lord na kinatagpo nyo sa oras na ito, sa mga kasama po namin, sa bawat araw na lagi pong nakikinig sa inyo. Salamat po. In Jesus' name we pray. Ang ating text po na binigay po sa araw na ito ay nasa Mark 9:23. Everything is possible for him who believes. Ang itong text na ito ay nung binasa ko, ito pala ay sinabi ni nung Jesus heals a boy yung na-possess siya ng impure spirit at nag-aas yung father na ipag-pray itong anak niya pag-pray ni Jesus. At ang sabi nung tatay, sabi niya, if you can do, sabi niyang ganun doon sa tatay, ay sabi nung anak, ay nung tatay doon sa ating Panginoon, if you can do anything, take pity on us and help us. Ito yung samo nung kanyang sa ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoong Jesus, if you can, sabi niyang ganun, everything is possible. Ayan, kaya po nabanggit niya po itong salita, itong talata na to. For one who believe. At ang sabi nung tatay, Father, I do believe. Help me to overcome my belief. So, yung po yung background po kung bakit dito. Tayo po, next slide po. Dadako na po dun sa pinaka-message. The everything mentioned here does not always come. Ririnig niyo po ba ako? Everything Yes mentioned po. here does not come always does not always come simply by asking, because God is always seeking to teach you the way of faith. So, ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon dito is yung pananampalataya. Your training for life of faith requires many areas of learning. Ang dami po palang areas ng faith, including na itong trial of faith, which is dumaan din po tayo dito sa lahat ng mga pagsubok, discipline of faith, faith of patience, and the faith of courage. I'm sure lahat tayo ay talagang tinest dito sa klase ng pananampalataya kung anong meron tayo, no? Discipline, yung patience, yung courage, at saka yung lahat ng pagsubok. Madalas, you will pass through many stages before you finally realize the result of faith. Ito nga yung sinasabi, victory of faith. Kapag ka na-overcome na natin talaga yung mga test na ito, ay ang yung sinasabi niya ay yung victory of faith. Genuine moral fiber is developed by enduring the discipline of faith. Lahat po tayo ay nakakaranas ng ganito. So sa akin po, nasa courage, nasa courage na ako at bawat yugto nung natin, dinadaanan natin, journey natin. Kaya salamat na lang. At dito tayo tinetest pa rin, Patuloy pa rin tayong tinetest. Yung enduring the discipline of faith. Paano natin matatagalan? So next slide po. When you have made your request to God, sabi dito, and the answer still not come, what
are you to do? Ano yung gagawin natin? Keep on believing His word. Ito, maniwala tayo, trust His word, never be sway. Ito yung bilin sa atin. Di dapat tayo pabago-bago, hindi tayo masisway, no? From it, by what you may see or feel. Madalas dito tayo na ano na titinag. Pagka kung ano yung nakikita natin sa harapan natin, ano yung nararamdaman natin, kung ano yung mga pagsubok, yan, nag-i-sway na po tayo. Then, ito yung sinasabi niya, sabi niya ganun, you stand firm. Your power and experience is being developed, strengthened, and deepened. Lalo tayong nade-develop, pinalalakas at pinalalalim ng ating Panginoon dito sa pananampalataya na binigay sa atin. When you remain unswayed from your stance of faith, even in the view of supposed contradiction to God's word, you grow stronger on every front. So yun, manatili po tayong naka-stand firm at hindi po tayo magsisway sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. God will often, madalas, sabi niyang ganito, ay dinidelay in giving you His answer. In fact, the delay is just as much the answer to your prayer as is the fulfillment when it comes. Di po ba? Pagka, yun nga, madalas daw ay dinidelay ng ating Panginoon yung pagtugon dun sa ating panalangin. At habang nag-aantay tayo, yun ay talaga bago ma-fulfill yung ano na yun, ay ang tawag doon, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Binabago niya yung ating mga karakter, yung attitude natin, at tinuturuan tayo kung paano maging matatag tayo, kung paano natin harapin yung mga dumarating. Next slide po. Next slide. Ito, katulad po ng kung paano kumilos, no, this way in the lives of all the great Bible characters. Alam na po natin, kilala naman na po natin si Abraham, si Moises, and Elijah were not great in the beginning, but made great through the discipline of their faith. Tinetest talaga tayo dito sa discipline na to. Only through that discipline were they were then equipped for the word to which God had called them. Think, for example, si Joseph, 'di ba? Si Joseph, alam naman natin itong si Joseph, 'di ba? Siya yung Joseph the Dreamer, apo siya ni Abraham na anak ni Jacob, 'di ba? Alam naman natin yung kanyang mga experiences sa buhay niya, no? Sa dami nila, tapos na inano siya ng mga kapatid niya hanggang sa nakulong siya doon sa ano na yon. At doon sa pagkakakulong niya yon, doon siya nakilala, na-interpret niya yung ano. So it began doon na ano tawag doon. Ano yung ministry, yung kanyang plano ng ating Panginoon. So sabi doon sa awit 105:19, the word of the Lord tried him. It was not the prison life with its hard beds or poor food that tried him, but the word of the Lord. So, yun po yung kanyang talagang ang tagal din ng journey ng ating yung ating dito si Joseph, tagal ng Joseph ng journey niya, the delay, yung lahat ng blessing, tinest siya, at talagang pinurify din yung strength, yung kanyang pananampalataya, di po ba? So next slide po. The word God spoke into his heart in his early years concerning his elevated place of honor above his brothers were the words that were always before him. He remained alone in prison in spite of his innocence
and watch other being released who were justified, incar- incarcerated. Yet he remembered God's word even when every step of his career made fulfillment seem more and more impossible. Sino mag-aakala? Biro mo, nanggaling pa siya, na-prison pa siya doon. Ano? At dahil doon sa interpret niya, dahil doon sa plano rin ng Panginoon, ay nailabas din siya at na-fulfill din yung plano ng ating Panginoon. Di po ba? Nagginawa siyang ano ng yung king na yon that time pinagkatiwala niya yung kanilang yung lugar na yon yung Egypt ba yung ganun na lugar na yon sa kanya pinagkatiwala yung yung bayan na yon at doon nagpasimula dahil nga yung ang tawag doon yung yung pag-interpret niya ng dream talagang yung nagkaroon ng gutom ah, at doon sinabi niya na mag-ipon. Doon po nagpasimula po yung kanyang career po. Made fulfillment seem more and more impossible. Kaya yung dream niya na na yuyukod yung kanyang mga kapatid nangyari din po yun. Si po ba? So next slide po. There were times that tried his soul, but they were also the times of his spiritual growth and development. Then, when word of his release from prison finally came, he found ready and equipped for the delicate task of dealing with his wayward brothers. Di po ba, imbes na magalit siya, pero nandun yung pinatawad pa rin po niya yung kanyang mga kapatid na in the long run at ito yung naging pasimula nung breakthrough nung kanyang dahil na-equip siya. So yung po sa susunod po, and he was able to do so with a love and patience only surpassed by God himself. No amount of persecution will try you as much as experience says like this, one in which you are required to wait on God. Once He has spoken His promise to work, it is truly hard to wait as you see the days go by with no fulfillment. Yet it is discipline of faith that will bring you into the knowledge of God that would otherwise be impossible. So, yung nasa natin nung tinatanong ko sa ating Panginoon, sabi ko, wala na po kung dinagdag po diyan. Isang testimony na lang po na ibibigay ko sa inyo na kung paano nanatili itong isang miyembro namin, dalawang miyembro ito. Ito talaga talagang kimi sila, hindi po sila active. Attende lang sila, dalawa po silang kababaihan. Attende lang po sila. Tapos sa tuwing i-approach ko sila o mag-ano ka, mag-answer ka, mag-ano ka na dito, tumatanggi po sila, talagang ayaw po nila. Hanggang sa mapabilang po sila sa care group, talagang natuto sila doon, kinare sila, namulat sila, at in-equip sila ng ating Panginoon. Nag-engage sila muna sa prayer time, sa aming mga intercessory, hanggang sa na-develop na po, hanggang sa hindi po siya talaga nananalangin, natuto na lang siya isa-isa. Pagka nag-pray po siya, talagang maiksi lang. In Jesus' name agad po siya. Thank you, sabi niya gano'n. Salamat po sa Ganun lang po siya manalangin. And then talagang dumaan din po siya sa mga pagsubok. Namatay din po yung kanyang And then after nung po, talagang binaling na niya ng niya, yung kanyang yung time niya na maglingkod talaga sa ating Panginoon. And through those years, talagang yung sa pag-dwell niya, pagsali niya sa care group, sa ministry ng kababaihan, dalawa po to talagang na na sa kanila yung maglingkod
In fact, ngayon, sumasama na po siya sa outreach, active po siya, tapos nagsishare na siya, nag-aano na po siya, nag-evangelize na siya doon sa area po niya. Di natin akalain po, no? So, yung mga, ano na to, yung isa po, ay talagang naglilingkod siya rin. Nasa outreach din po siya, sumasama siya. Tapos, at the same time, siya rin po yung kung meron po siyang may kakayahan din po siyang magluto. At yun, salamat sa Panginoon, no? Hindi hinahayaan ng ating Panginoon na manatili tayo doon sa isang lugar lamang. At talagang ang Panginoon ang siyang gagawa at kikilos ang lahat ng ito. Lahat ng mga imposible ay gagawin niyang posible. Ngayon po, ano na rin po siya, meron na rin po silang care group na kinabibilangan. Talagang makikita natin kung paano kumilos ang ating Panginoon by the grace of God. Kaya sabi po dito, everything is possible who believes in Him. So, yun po, kung paano ako talagang hanggang ngayon, ay tinuturuan pa rin ako ng maging matatag, maging bold, maging courage, talagang ini-equip at talagang ini-engage tayo ng ating Panginoon. Pine-prepare tayo ng ating Panginoon sa mas lalong malaking task na gagawin sa atin ng ating Panginoon. Nandun na tayo sa yung endurance, paano natin matatagalan itong takbuhin ng ating sa buhay na ito. So, kailangan manangan tayo, just trust God, trust His word, yung kanyang pangako kung paano kumilos ang ating Panginoon sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, panahon ni Joseph, panahon ni Moises, ni Abraham, He will do it again. Even though na ito ay mga imposible, it will make it happen. Sabi nga po doon sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and future." In fact, ito po yung memory, anong tawag dito, verse na favorite ko rin na binigay ng unang-una sa akin na hanggang ngayon talagang ninanamnam po. At alam ko naman po na plan to give you hope and a future. Hanggang ngayon meron pa, kumikilos pa rin ang ating Panginoon. So tayo po ay doon ko po tatapusin sa panalangin. Yes, Lord, maraming salamat po. In your presence po, Panginoon, your boundless grace and unmeasurable power. Lord, maraming salamat sa pag-unite nyo sa amin, ng aming pananampalataya at ang aming pag-asa. We recognize you, yung moments sa aming buhay po, Panginoon, sa mga challenges na kahit na, Lord, na alam po namin na unbearable ito, lalo na yung mga plano nyo sa amin ay hindi attainable. And yet, po, Panginoon, we stand firm, po, Panginoon, sa inyong mga pangako, knowing that you are there, you are with us, po, Panginoon. All things are possible. At Lord, maraming salamat, Lord, na appreciate po namin. We lay hand, we surrender, Lord God, ang aming plano, ang aming buhay na ito, your ability, Lord God. Lahat ng ito, we trust, Lord God, yung lahat ng aming mga request na to, yung aming buhay, ang aming service, ang aming pag-ibig sa inyo, lahat ng ability na to ay pinagkakatilawala namin po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. All the impossible will turn into possible. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Thank you for letting me share. Yung remaining in God's word like Joseph. Tunay naman talaga na pag ang salita ng Diyos napakalaki ng part sa buhay natin, pagtatagumpayan talaga yung mga trials. Kaya hindi lahat matagumpay kasi ang maliit yung part, hindi pinapayagang maging malaking bahagi ng kanilang Christian walk ang
salita ng Diyos. So I do agree that we really need to remain in God's word. Like it's sa John 15, abide in me and abide in my word. And you can ask anything in my name. Salamat po. Amen po. Thank you po, Pastor Dave. Totoo po yun. So, sabi nga, kailangan lang talagang alam natin kung paano sumunod. And we know that we are following the right path na binigay niya sa atin. See, thank you po, Pastor Dave. Meron pa po bang gustong mag-share kahit short sharing? Kung wala na po, let me play this po, this song na naging part din ng pagiging Christian life natin. At alam ko po, panalangin din po ng bawat isa ito. Matagal na po itong kanta na to, pero alam ko po na hindi naluluma ang